Nako, ito raw isang malaking kahihiyan para po sa bansang Pilipinas. Ito pong si Undersecretary Claire Castro na nagsisilbing tagapagsalita ni Pangulong Marcos Jr. o ng Office of the President. At ayon po kay VP Sara Duterte ay wala naman, parang wala naman ho itong nagawa eh. Ito'y kaugnay ng mga report kasi na na ito raw po si Claire Castro, yung posibleng maging Justice Secretary at papalito dito po sa binakating pwesto na ngayon Ombudsman Boying Rimulya. At ayon po kay VP Sara, kasi ang tagapagsalita ng isang Pangulo, pinakikinggan po ito ng international community. Sabi ho niya, at kapag nakikita ng ating mga kapitbahay na bansa, talagang, tapos magsasalita yung tagapagsalita, no, yung spokesperson ng Pangulo, wala na. Talagang nagdadala raw po ito ng kahihiyan para po sa Pilipinas. Panoorin po natin mga kababayan. Ito hong naging pahayag ni VP Sara Duterte kaugnay ng kanyang mga pahayag laban po dito kay Yusek Castro. Na ito raw pong si Castro ay nagbibigay po ng kahihiyan, nagdadala po ng kahihiyan dito po sa ating bansa, sa Pilipinas. Panoorin po ninyo, ito payag ni VP Sara Duterte. Hindi siya magaling na tagapagsalita ng Office of the President because she brings embarrassment to the country. Kasi ang tagapagsalita ng isang Pangulo, pinakikinggan niya ng global community, ng international community. At pag nakikita ng mga kapitbahay natin, mga malalayong lugar na ganito magsalita, ang tagapagsalita ng Office of the President, nagdadala yun ng kahihiyan sa bayan. Alright. Thank you, thank you. First off, Ayan po, napanood nyo at napakinggan nyo at binabag ito ni VP Sara Duterte. Kasi ang sabi niya, hindi niya raw alam kung ano ang nagawa nitong si Castro na ito sa legal at judicial system para siya raw po ay maupo bilang Department of Justice Secretary. Ang masasabi lang ho, sabi ni VP Sara Duterte, hindi siya magaling na tagapagsalita ng Office of the President because she brings embarrassment to the country. Yun ho. Kayo ho, mga kababayan natin na nanonood at sumusubaybay dito po sa ating palatuntunan. Ano ho masasabi niyo rito? Sabi nabanggit ito ni VP Sara Duterte na ito raw pong si Claire Castro ay isang malaking kahiyan para po sa bansang Pilipinas. Kung sa bagay, alam niyo kung ikukumpara mo sa ibang sa ibang mga bansa, yung kanilang mga spokesperson. Manood ka ho mga kababayan, sa White House na lang Talagang pag nakita niyo ho yung pag nagsalita yung spokesperson, talagang puro issue ho. Yung mga pinag-uusapan doon, yung mga policy ng administrasyon, alam ba, may mga panukalang batas o may mga programa ang administrasyon, yun madalas pinag-uusapan Dito po sa ating bansa, simula nang maging spokesman itong si Yusek Claire Castro, puro politika ho ang binabanggit At talagang parang sinisindihan ho siya yung kanyang puweto ng pag-issue po ng Duterte. Pag itinanong Duterte, nako, talagang nakikita mo yung kanyang yung nanlilisik ko yung kanyang mata talagang pag sumagot mga kababayan, kasi gustong-gusto niya na talagang bibirahin niya ang mga Duterte. Spokesman ka ng Pangulo tagapagsalita. Tapos pag natanong mo naman ng Pangulo, hindi naman siya ganon. So, magkahiwalay. Baliktaran, magkabaliktad. Nasa kaliwa ang Pangulo, yung direction, nasa kanan ng spokesperson. So yun ho mga kabayan, talagang, ako rin mismo hindi ako nagagalingan ng spokesman. Kasi pag spokesman ka, isasalamin mo lang yung binabanggit ng Pangulo Bakit hindi niya mailatag yung mga programa ni Pangulong Marcos Jr.? Halimbawa, simula ng kanyang termino noong 2022, sige, ano ba mga programa na malalaki? Yung mga flagship program ng Marcos Jr. administration na sabi natin na may pagmamalaki na pag nakita natin, ay naku, ayan kay Marcos Jr. yan. Wala ho
Kayo ho, ano nakikita nyo na pwedeng sabihin natin pagmalaki? Wala akong tinututukan na, ano? Puro pang patsi-patsi lang, pantapa lang ho mga kababayan. At sagot sa mga banat, batikos, kung tutuusin ng mga kababayan, no? Kung ako sa Pangulo, dapat, yung mga banat, huwag mo napansinin yan. Tayo dapat puro positibo. Di ba? May banat na ganito, may nagtanong na mga reporter na tungkol sa ganito, ay, bayaan mo na yan. Basta ito, ang Pangulo, itong focus magtrabaho at bigyan ng pansin itong mga proyekto ng gobyerno. Dapat ganon. Yung tulong sa taong bayan, dapat ganon. Pero hindi ho konting kibot, pati yung pagbibiyahe ni VP Sara Duterte sa ibang bansa at pumupunta ho sa mga Filipino community, sinisita niya, biro mo, yusek ka lang. Sisitahin mo ang Vice Presidente. Ano pakialam mo ron? Di ba? Tapos ano naman, rumirespeto naman si VP Sara. Di ba? Humihingi ng travel authority sa Office of the President. Payagan naman. So, anong masama ho roon? At ang dinadalaw ho ni VP Sara Duterte, yung ating mga kababayan, yung mga overseas Filipino workers sa iba't ibang bansa. Di po ba? Kinukuha niya yung sentimiento at importante na naaalagaan, buti nga naaalagaan ho yung ating mga kababayan doon Di po ba? Na ngayon ay talagang matindi po ang kahihiyan na inaabot ho ng mga Pilipino ngayon dahil sa matinding korupsyon dito po sa ating bansa. Di ba? yung magulang nila, yung nanay ni ng journalist, broadcast journalist na si Gretchen Ho, nagpunta ho sa Oslo, Norway at nagpapalit po ng $300. Hindi ho sila pinagpalitan dahil galing kayo sa Pilipinas Napakatindi ng korupsyon dyan. So, ang laking kahiya, no? Biro mo, ang dami ho ng mga, alam mo, ng mga nagpasikat sa Pilipinas. Yung mga magagaling natin atleta, di po ba? Yan, sila Manny Pacquiao. Talagang sa boxing, kinilala ho ang mga Pilipino. Di ba? Yung sa gymnastics, yung gymnast natin, si Kaloy Yulo. Ngayon, si Alex Ayala. Pero natatabunan ho nitong mga korupsyon na ito, mga kababayan Di po ba? At talagang yung ekonomiya natin ay naapektuhan. Pero pagkausap mo, ito hong si Claire Castro, pag may interview, parang hindi naapektuhan po ekonomiya. Parang lahat to, walang problema. Diba? At ang gusto niya, talagang mag-focus sa politika. Ganun ho mga kababayan, na talagang aatakin, basta't may issue na Duterte, atake. So, yun ho. Ako, sinasang-ayunan ko ho itong pahayag ni VP Sara Duterte na walang kwentang spokesman. Talagang naghahatid po ito ng kahihiyan dito po sa ating bansa. Kasi kapag ikaw ay spokesperson, tagapagsalita ng Pangulo, kung ano yung mga polisiya, kung ano ba sinasabi ng Pangulo, kung ano yung mga programa ng Pangulo para sa bayan, yun ang pinagtutuunan mo ng pansin. Kapag may mga politika, alam mo sa mga nakaraan na spokesman, ay pag may binabanggit sa nakarang administrasyon, dati pag-usapan, tapos na yan eto na lang dito, ito yung proyekto ng Pangulo. Dapat ganun ho mga kababayan Kayo ho, sa ating mga viewers, sa ating mga suki, at sa ating mga bago lang po sa ating channel, subscribe na po kayo Ano po masasabi niyo ho rito? Pabor ho ba kayo o tama ba ang binabanggit ni VP Sara Duterte na nagbibigay po ng malaking kahihiyan sa Pilipinas yung spokesman ng Pangulo, itong si Attorney Claire Castro, mga kababayan. Kayo, sige, magbigay na po ng komentaryo. At para, siyempre, at share nyo rin yung ating channel para maganda mapag-usapan ho natin. Importante ho ito. Dahil sa tayo bilang Pilipino, ayaw natin na yung Pilipinas ay umaanin ng mga kahihiyan sa iba't ibang panig ng daigdig, di ba? Yung sa international community. Ano ba yung halimbawa? Ngayon, issue ngayon ng corruption. Ano ba sabi nitong si Yusek Castro para pakalmahin yung international community at yung mga foreign investor na gustong magpumasok ng negosyo sa Pilipinas? Wala ho Puro politika. Wala, talagang walang mangyari dito po sa ating bansa.